Okay, muli, magandang umaga sa atin lahat. Good morning po, nako. Nandiyan po si Ate Sinta, si Kuya JR, at saka si Ate Tenny. Para sa mga hindi po nakakakilala sa kanila, ayan. Si Ate Sinta po ang mami ni Joy, ang mother-in-law ni Neil. Ayan. Si JR po ang bunsong kapatid. Tama? Ah, hindi! Mas matanda pa pala si JR kaysa kay Joy. Sorry kasi mukhang bunso Kaya si JR po ay kapatid ni Joy. At si Tenny, syempre, sister-in-law ni Joy. Ngayon, nandito rin po kasama natin si Donna. Tama ba ako, Donna? Ay, Donna, yan. Muli natin nakasama sila. At, nako, napakaraming bata tayong kasama ngayon. Nako. At alam niyo po, napansin niyo po ba sila? Kung gaano sila kaingay, ka-excited, ano? Para sa ating Sunday School mamaya. Okay? So, hopefully, mga bata, nakikinig ba kayo kay Pastor? Ayun. Ano sabi ni Pastor? Okay? So, hopefully, mamaya, makinig kayong mabuti kay Teacher Jason, ha? At hindi yung mag-iingay lang din kayo doon, ha? Very good. O, sabay-sabay nga. 1, 2, ready? Ayan. Meron pang hindi lang bata ang sumagot. May mga isip bata rin. Welcome po din po sa ating mga kapatiran na nasa online. No? Katulad po ni Ate Alice Lacerna at of course si Ate Vicky. Si Ate Alice po ay amin pong sister-in-law. Si Tita Ching sa San Mateo Rizal, si Nati na nasa Marikina, si Ate Tess Galvez, no? Regular nating kasama ito. Dating uma-attend din dito sa atin, kaya lang nalipat ng bahay. At maging si Cathy na nasa Pangarap at si Ate Lou, hindi natin siya kasama dito ngayon, pero kasama po natin siya online. Welcome po sa lahat at muli, okay? Papakinggan na naman natin ang salita ng Diyos. At mamayang hapon, excited po ako doon sa ating Couples Fellowship dahil magkakaroon tayo ng isang pagtuturo na naituro ko na sa iba pero hindi ko pa natuturo dito. Kaya gustong-gusto ko po siyang i-share. And that is resolving and managing marital conflicts. Dahil hindi pumalis, kahit na po mag-asawa na, ay meron pa rin kong pagtatalo na sinasabi, no? Yung huling napanood ko na Netflix, yes. Nung nag-aaway yung mag-asawa doon sa therapist, anong unang mabait sila ang dalawa, medyo nagdududa yung therapist. Nung nag-aaway na sila, ayun sabi, now that's a couple. Normal po sa mag-asawa, no, na nagkakaroon ng pagtatalo. Ang mahalaga, we are able to resolve and manage those marital conflicts. How? Attend po kayo mamaya sa mga couples natin dito. Okay? So, salamat po muli sa bawat isa na nagbigay ng kanilang mga outputs on how they resolve conflicts. So, nagbigay po ako ng mga scenarios, 7 scenarios, at kung ano gagawin ng mga mag-asawa, sasagutan nila, at mamaya malalaman ninyo what is your conflict management style? Marital conflict management style. How you manage pag may mga conflicts kayo na mag-asawa. Yan, malalaman po natin mamaya. At paano ba talaga natin gagawin ito biblically? Ayun. Yun po ang magiging thesis ng ating pag-aaral mamaya. Kaya po, sana lahat ng mga couples na nandito ngayon ay makadalo po kayo. Okay? Kasi mahalaga po ito sa pagsasama natin. Okay? So ngayon po, babalik na po tayo sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At noong nakaraang linggo, ay binahaginan po tayo ni Teacher Jason, no? On John chapter 10 from verse 1 to verse 10. Okay? And that is all about why we should make Jesus as our good shepherd, di ba? Kaya napakaganda po nung topic niya. Sinubaybayan ko po yun, pero
Hindi po during the service kasi kasabay nung service na ina-invite ako doon sa Ugong Christian Community. But after that, pinakinggan ko po. Hopefully po, sa atin po, na hindi po nakakadalo ng online or actual service, pwede nyo pong pakinggan sa replay. Okay? Yun atin pong mga preaching and teaching of the Word. Okay? So sana po ay abangan nyo po ito sa atin pong Facebook, anong tawag doon? Facebook account? Yeah, okay, Facebook account. Sa Servants of Christ Christian Community. Okay? So hilingan ko po ngayon ang lahat na tumayo at magbabasa po tayo mula po sa chapter 10 from verse 11 to verse 21. Ito po ay karugtong. Okay? Noong pong pangangaral ni Teacher Jason last week. At binanggit po niya that we can trust Jesus as the true shepherd because He guards us from our enemies, He guides us to the right way, and He gives us rich and satisfying life. So tuloy po ang discourse ni Jesus, ang pakikipag-usap niya dun sa mga tao, at dito po ngayon, mapapakinggan natin kung ano yung mga susunod na mga talata. Okay? So mula po tayo sa verse 11 hanggang verse 21. I am the good shepherd. Jesus is speaking. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. The command I received from my Father. At these words, the Jews were again divided. Many of them said, "He is demon-possessed and raving mad. Why listen to him?" But others said, "These are not the sayings of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?" Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na makakapakinig kami ng iyong mga salita. Na yung salita mo ang siyang magiging gabay po namin kung paano po kami mamumuhay bilang iyong mga lingkod, bilang iyong mga anak, habang inaantay namin, Panginoon, ang muli mong pagbabalik. Siya nga po, Panginoon, tulutan mo ang iyong banal na Espiritu na bigyan kami ng pangunawa upang mabuksan po ang aming mga isipan at puso. Tanggapin namin ang iyong mga salita at maitanghal ka sa aming buhay. Upang nang sa ganon, Lord, pagbabalik mo, kasama mo kami sa iyong kaharian. Salamat po, O Diyos, dahil ngayon pa lamang, inihahanda mo na ang bawat puso namin. Dalangin po namin, Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Lalo't higit, Panginoon, sa mga tao na nakikinig, nanunood, na meron pong katanungan sa kanilang mga isipan, katagpuin mo ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri,
parangal at luwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. At yung ating mga Sunday schoolers, ayan, pwede na kayong pumunta doon. Raven, ayan. Okay? Alam niyo po, napansin niyo ba? Laging ginagamit doon yung shepherd, taka-sheep. Okay? Madalas pong gamitin itong mga metaphor na to, o sa Tagalog, paghahalintulad. Okay? Nung sinabi po ni Jesus na I am the good shepherd and you are my sheep, hindi naman tayo talagang tupa, di ba, na literal. Ito po'y paghahalintulad. Okay? Analogy ng shepherd at saka ng sheep, common pong ginagamit yan sa Old Testament and even in the New Testament. Okay? Kaya po, nakikita po nila ang illustration nung nagsasalita si Jesus ng I am the good shepherd. Sa mga nakikinig noong araw, maliwanag sa kanila kung anong ibig sabihin nun. Sa atin, hindi masyado maliwanag. Bakit? Wala tayong mga ganun no? More on agrarian tayo, agrarian society tayo. More on pagtatanim tayo Okay? Kaya nga siguro, pagka ang illustration ng Bible is about pagtatanim, magigets agad natin. Okay? Yung idea. Okay? Pero dito, magkaroon lang tayo ng konting background. Kung ano ba ang tupa. Sino po sa inyo nakakita ng personally ng tupa, ng sheep? Ha? Ay, si Kuya Ed, yan, si Jerry, si Henry, si Chona, sino pa po? Si JR, si J, no? Okay? Ako rin po yung nakakita na, no? Nung one time na nasa Batanes ako, nung unang punta ko ng Batanes. Okay? Okay? So, pero hindi ko napag-aralan kung ano ang gawi ng mga sheep o ng mga tupa. Napag-aralan ba natin ang mga gawi ng mga tupa? Kung paano sila kumilos, ano? Kung hindi ka tututok siguro, medyo mahirapan ka Sila Pastor Rick daw, ito isang magandang idea, yung kay Pastor Rick Si Pastor Rick, meron siyang father-in-law na may alagang mga tupa. May alagang mga tupa talaga, dyan sa may damong maliit, sa Novaliches, ano? Talagang, one time, nandun siya, tapos nakita niya yung mga tupa na inaalagaan ng kanyang father-in-law. Sabi nung father-in-law niya, sipulan mo yung mga tupa. Tingnan mo kung lalapit sa'yo. Sinipulan, alam mo yung sipol, whistle? Hindi na po ako marunong sumipol ngayon 60, hindi dahil sa denture yun. Okay? Pero nung bata, marunong ako sumipol. Alam mo yung sumipol, di ba? Wala, sorry, hindi ko na talaga kaya. Okay? Wala nang lalabas no? Pagsipol ni Pastor Rick, pastor yun ng Novaliches Christian Community, si Kuya Rick, Pagsipol niya, wala, hindi siya pinapansin ng mga tupa, tuloy pa rin ang kain ng mga tupa. Kung ano ginagawa nila, tuloy pa rin ang kain. Sumipol ka uli. Sipol siya, no? Galingan mo, sabi ng father-in-law niya. Kahit anong sipol niya, hindi siya pinapansin ng tupa. Yung father-in-law niya, sumipol. Lahat ng tupa tumingin, at nagpuntaan. Ganon, Ganon katindi ang tupa. Okay? Ang pinakikinggan lang nila, yung pastol nila. Yung shepherd nila. Okay? Hindi sila nakikinig. Now, may ilan pa po ako nabasa patungkol sa mga tupa. Ang mga tupa daw, sabi nila, hindi masyadong matatalino. Okay? So, kasi completely dependent sila kung ano sasabihin ng shepherd. Okay? So, they do not rely on their own intellect. Okay? But they are completely dependent on what the shepherd will say to them. Pag sinabi ng shepherd, pagkatapos lakad yung shepherd, lahat sila susunod sa shepherd. Hindi yung kung saan-saan gumagala. Napansin niyo ba mga kambing? Yan, medyo familiar tayo sa mga kambing, di ba?
Dito sa atin, medyo may ganun, sa probinsya namin, mga kambing. Ay nako, kahit na minsan na inaakay mo na yung mga kambing, kailangan paluin mo pa para sumunod eh. Tingnan na kayo, Dio! Okay? Mga ganun no? Pero ang sheep daw talagang automatic yun susunod sa shepherd. Eh? Kaya parang sinasabi ng iba, medyo hindi daw matalino kasi parang wala silang on their own. Okay? Medyo helpless daw sila. Pagka yung isang tupa daw ay nabaliktad ba sa likod niya, hindi na niya kayang tumayo. Di katulad, di ba, mga aso, di ba? Kahit na mabaliktad dyan, natihaya, makakabalik ulit sa... Yung mga tupa, hindi daw. Kailangan talaga tulungan sila. So may pagka-helpless din daw sila. Okay? So ako po'y nabasa ko lang itong mga to dahil personally, hindi ko naman nakita ang mga ganito. Pero yun ang sinasabi na defenseless, helpless, at hindi intelihente ang mga tupa. Kaya naman, ang pinaka-connotation nun, the sheep need a shepherd. Pag sinabing sheep, kasi wala pong plural ang sheep, The same word ang ginagamit as plural. Kaya kanina binanggit doon, the sheep need a shepherd. Ang buong kawan ay nangangailangan ng isang pastol. Dahil nga sa kanilang less intellect, helpless, at saka defenseless. Kailangan nila ng isang pastol na mag-aakay sa kanila. Yon. Kailangan nila ng isang pastol na mag-iingat, magpo-protect sa kanila, mangangalaga sa kanila. Now, yung pong pastol nila noon sa Old Testament, sa ancient Israel, iba po sa pagpapastor ngayon sa pagpapastol sa Amerika o sa mga bansa natin ngayon, sa ibang bansa, no? Kasi noong araw, talagang yung pastol, merong personal hand doon sa mga tupa. Unless mayaman ka. Ayun. Pag mayaman ka, pwede kang umarkila. Magbayad ng mga tinatawag na hired hand. Doon sa binasa natin kanina, hired hand or hireling sa ibang version. Parang upahan na mangangalaga ng mga tupa. Naalala ko noong araw, may napanood kaming pelikula, Babe. Sino nakapanood ng pelikulang Babe? Si JR. Mahilig din yan manood Sabay ko na dati. Okay? Yung Babe, siya? It's story about shepherding din. Yun nga lang, hindi aso ang tawag dito, parang nag-aalaga o nagpo-protect. Kasi doon, sa Amerika nga, kinikwento ko, yung sa pelikulang Babe, yung mga aso, nung pinaka-owner of the ship, sila ang parang nag-iingat doon sa tupa para hindi makagat ng mga wolf. Okay? Kaya nga, gumagala yung mga asong yon. Doon, sa pelikula, yung baboy, yun ang naging parang tagapag-alaga ng mga tupa. Kasi, ang takbo po ng pelikula, ang bawat isa ay may role, maging hayop. So, yung manok, titilaok. Yan. Yung baboy, ano ba ang role niya? Palakihin at kainin. Diba? Kaya ang nangyari sa kanya, si Babe, kailangan makagawa siya ng role para hindi siya basta-basta kakatayin. Okay? At yun, one time, yung mga tupa, may dumating na mga wolves, sinugod agad ni Babe yung aso. Baboy. Pagkatapos, doon na siya nagkaroon ng role. Okay? So, doon na ngayon, tumakbo yung story. Kaya nga doon sa Amerika, kinikwento ko kanina sa inyo, sila ay merong tinatawag na mga ganitong klaseng mga under shepherd pero aso din ang ginagamit or hirelings. Pero doon daw sa ancient Israel, talagang yung owner of the sheep, sila nag-aalaga. Unless mayaman ka talaga at meron kang may kakayahan ka para mag-upa ng mga mag-aalaga ng tupa mo. In the same way, sa atin pong mga tao, sa panahon natin ngayon, or even sa panahon ni Jesus, yung mga tupa ay pwedeng i-compare katulad natin. We need a shepherd.
We need someone who will protect us, who will take care of us, okay? Who will defend us, who will help us, who will guide us. Okay? Kailangan po natin yon. Kahit na napakatalino na po natin, kahit napakayaman na natin, kailangan natin ng isang taong gagabay sa atin. Mula pa sa pagkabata, di ba? Kailangan natin ng gabay ng mga magulang natin. Pero ngayon, nung tayo po'y naging mananampalataya, hindi lang gabay ng ating magulang, ng ating teacher, ng ating boss, ang ating kailangan, higit sa lahat, kailangan natin ang gabay ng ating Diyos. At doon po pumasok ang ating Panginoong Yesus. Doon po papasok ang ating Panginoong Yesus. Yes, aminin ko po sa inyo, no? Ang mga magulang, gumagabay sila. Ang mga teachers, gumagabay sa mga estudyante nila. Ang pastor, gumagabay sa kongregasyon. Ang mga boss, gumagabay sa kanilang mga subordinates. Pero more than anything else and anyone else, we all need Jesus as our true shepherd. Okay? Kailangan po natin ang gabay ng ating Diyos. Kahit ako po mismo na nagpapastor, nagtuturo, magulang, yet I need the shepherding of my Lord Jesus Christ. Kaya lang, sa panahon po nila at maging sa panahon natin ngayon, meron po akong nabuong isang tanong na hindi po, sa atin siguro ngayon common ang sagot na to. Okay? Pero sana mapaabot itong mensaheng ito sa sino man na wala pa pong kinikilalang gabay, divine guide. Ha? Sino ba ang ating dapat na maging shepherd? Dahil nga nabanggit ko kanina, meron pong iba, ginagabayan naman ng magulang. Pag sinabi pong ginagabayan, parang iniingatan sila, pinapastulan sila ng kanilang mga magulang. Sa loob ng church, di ba? Ang tawag sa akin, pastor, di ba? Pero kung tutusin, yung pastor po ay hango sa salitang pastol, which is also shepherd. Pero, sino ba ang talagang dapat nating maging shepherd o pastol? Si Pastor Vic ba? O yung mga spiritual leaders natin? Yan. Very basic yung tanong, ano? Napakadaling sagutin. Who must be our shepherd? Meron pong isa dati akong kilala na nalihis ng landas. Okay? May asawa na siya at nagkaroon siya ng affair sa iba, pero Christian daw siya. Ang nangyari, okay, noong siya ay kinausap, ang sagot niya, hindi kasi ako ginabayan ng aming pastor. Ayun, sinisi si pastor. Okay? Kuminsan, ganun din po ako, no? Nung araw. Marami po ako nagawang mga kalokohan at mali. At medyo sasabihin ko po na nagkulang din. Okay? Ako, syempre, sa pakikinig sa aking mga magulang, or perhaps, nagkulang din sa paggabay ang aming mga magulang. Okay? Kahit nga ako minsan sa pag-aalaga ng ngipin, okay? Sabi ko nga sa mga anak ko, anak, alagaan nyo mabuti mga ngipin nyo. Kasi yung araw, kahit nung elementary days, nakuha ako na sa buong elementary namin, elementary school, sa buong elementary school, nakuha po ako na Prince of Smile sa ganda ng aking ngipin. Pero, walang gabay kung paano aalagaan ng ngipin ng mga magulang, kaya ano nangyari? Pagdating ng high school, ayon, nagsira-sira na yan. Pagdating ng college, ayan, nagsimula na po ako mag-denture. Ngayon po, full denture na ako. Gusto niyo pakita? Ano example? Example. Alam ko may sisigal ng sample Ew. Wala pong gumabay Kaya nga po yung mga magulang ngayon gabayan niyo po ang inyong mga anak sa pangangalaga ng ngipin. How much more? How much more sa buhay natin? Okay? How much more sa buhay natin? Kaya nga po, ito
mabuti na lang si Portia, nagabayan ang mga anak namin sa pag-aalaga ng kanilang mga ngipin. Okay? Nagpapasalamat po ako, lahat po sila, mula kay Oliver, kay Ayan, kay Gail, at saka kay Phoebe. Maayos po lahat ng ngipin nila. Si Ayan nga lang, medyo kulang sa may mga nawala ng ngipin, sayang. Pero, nagabayan po sila ni Portia. Kaya nga po kailangan natin ng gabay sa ating pamumuhay. How much more sa ating buhay spiritual? Kasi, sooner or later, kung hindi tama yung ating shepherd of our soul, okay? Sooner or later, when we come to the judgment day, ayan, either dalawa lang naman ang destination, heaven or hell. Okay? Sa biblically speaking, wala pong purgatory. Okay? Wala pong place for cleansing. Yung pong ibig sabihin ng purgatorio. Torio is place and purga is cleansing. Wala. According to the Bible. Kaya heaven or hell lang yan. Kaya if we do not know who our shepherd is, it will determine our destination. Kaya po kailangan maging maingat tayo na hindi lang yung human guide natin o yung human shepherd na masasabi natin, we need a divine shepherd. And who is that? Who must be our shepherd? Alam niyo po, in the Old Testament, okay, God is always referred to as the shepherd. And His people, at yung mga tao niya, yung Israel, as a flock of sheep. Laging may ganung paghahalintulad. Ang Diyos, siya ang pastol, at ang mga Israel, ang mga tupa. Common yon sa Old Testament. Okay? So mababasa po natin sa Psalms 23, di ba? Verse 1, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastol. Okay? Pastol kasi talaga ang ibig sabihin ng shepherd. No? Kaya lang naging pastor. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero ginamit na yun sa New Testament. Sa Psalm 79 verse 3, we are your people. Yun ang declaration ng Israel, the sheep of your pasture. Kami po ay yung mga tao, kami pong mga Israelita, kami po ay mga tupa ng iyong pastulan. Dinideclare nila sa Panginoon yon. Pagdating po sa Ezekiel chapter 34, verse 11 to 12, thus says the Lord, behold, I myself, sabi ni Lord, will search for my sheep and seek them out. Ako mismo hanapin ko sila. And as a shepherd cares for his herd in the day when he is among his scattered sheep, I will care for my sheep. Aalagaan ko sila, iingatan ko ang aking mga tupa, and will deliver them. Okay? From the places to which they were scattered on a cloudy and gloomy day. At palalayain ko rin sila balang araw sa mga lugar na hindi maganda ang kanilang sitwasyon. I will feed my flock and I will lead them to rest, declares the Lord God. So mapapansin niyo po, kung magbabasa kayo ng Old Testament, lagi kayo makakakita nitong mga paghahalintulad ng Diyos bilang pastol at ng mga Israel bilang mga tupa. Old Testament po yun. Okay? Laging Israel nire-refer as mga tupa. Okay? Pagdating po sa Isaiah 40, ito pong gustong-gusto ko. Sa Isaiah 40, verse 11, He tends His flock like a shepherd. He gathers the lamb in His arms. Wow. And carries them close to His heart and gently leads those that have young. Iba't ibang uri ng klase ng ng stage ng tupa. Flock, yung buong kawan. Okay? Lamb, yung bata na tupa. Okay? Okay? At iingatan daw yun
Kaya di ba may mga iba, kung minsan may mga picture ng isang shepherd na may yakap na tupa sa kanya at inilalapit niya sa kanyang dibdib. At yung mga, meron daw mga maliliit pa na tupa ay inaakay daw niya. Gently leads those that have young. Okay? Yun nga lang po, kung titingnan natin, even in the New Testament, meron na pong binabanggit patungkol sa shepherd and sheep analogy. Sa Matthew chapter 9, verse 36, when He saw the crowds, Jesus, He had compassion on them. Naawa siya sa mga taong ito because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So makikita niyo yung description ng sheep. Harassed, helpless. Okay? Yung kaya nga po may mga articles na ang mga tupa ay walang kakayahan. Okay? Helpless. Hinabanggit natin kanina. Defenseless. Okay? Kaya naman pagdating sa Luke chapter 12, binanggit po ni Jesus, do not be afraid, little flock. Huwag kayong matatakot. Okay? At pagdating sa 1 Peter chapter 2, verse 25, binabanggit ni Peter sa mga sinulatan niya. Okay? At yun ay kasama ang mga Israelites. Ano? You were like sheep going astray. Para kayong mga tupa na nanliligaw ng landas. Bakit? Wala kasing nagpapastor. But now, you have returned to the shepherd and overseer of your soul. So, yung Israel, nagkanya-kanya sila ng takbo ng buhay. Pero ngayon, kumikilala sila at nanumbalik sa tunay na shepherd, the overseer of your soul. Ang isang tumitingin at nag-iingat ng inyong mga kaluluwa. So napakahalaga po na makita natin ang relasyon natin sa tunay na shepherd. Okay? At binanggit ko na kanina, we are not after human shepherd. Maging si pastor, shepherd din po tawag sa amin, no? Under shepherd. Pero, who must be our true shepherd? Si pastor lang ba? Kay pastor ba kayo titingin? Paano pag namatay si pastor? Paano kung halimbawa nagkasala si pastor? Bagsakan lahat ng tupa. Kaya nga, we must look only to the true shepherd. Yun pong gusto nating sagutin dito. Who must be our shepherd? Alam ko na po, rhetorics lang ito, ika nga, no? Alam nyo na yung sagot dito. Our true shepherd is Jesus. But ang sasagutin natin, mula doon sa mga talatang binasa natin kanina, why Jesus? Why Jesus? Yun po sasagutin ng mga talatang binasa natin kanina. Okay? At sa panahon nila, mas mahirap tanggapin yon. Kasi nagpapakilala pa lang si Jesus, di ba? I am the bread of life, I am the living water, I am the light of the world. Tapos ngayon, I am the good shepherd. Oops! Bakit? Ayon. Sa panahon natin ngayon, palagi ko pong uulitin, yes, we are under shepherd, mga magulang, mga pastor din po kayo ng inyong mga tahanan, mga teachers, pastor din kayo ng inyong mga estudyante, mga boss, pastor din kayo ng inyong mga subordinates, kami, na mga spiritual leaders, pastor din kami ng mga kongregasyon. Pero, our shepherd must be Jesus. Bigyan po natin ng emphasis yun sa ating mga buhay. Ang aking tunay na pastol ay si Jesus. Ang aking tunay na pastor ay si Jesus. Bakit? Doon po sa apologetics class ko, yun ang isang requirement ko sa paper nila. Why do you believe on what you believe? Bakit ka naniniwala na si Jesus ang iyong dakilang pastor at hindi yung mga spiritual leaders lang? Okay? Sinagot po nung talata yon na binasa natin kanina. Because it is only Jesus who gave His life for us. And we
belong to Him. Tanging si Jesus lang ang nagbigay, nagkaloob ng kanyang buhay para tayo'y maligtas sa ating mga kasalanan. Okay? Sabi po sa John chapter 10, verse 11 to 13, yung binasa natin kanina, I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. Bagamat hindi pa po nangyayari ito, pero sinasabi na niya, dinideclare na niya sa Israel, maging mga Pharisees nandun, sinasabi na niya sa kanila, ako ang mabuting pastol at ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Yung pong salitang good, okay, ay meron pong idea of excellence or beauty. Okay? Siguro masasabi natin, may idea ba ng excellence and beauty ang ating mga magulang, ang ating mga teachers, ang ating mga boss, or even ang ating mga pastor or spiritual leaders? Meron ba tayong lahat nung idea of excellence and beauty? Wala po. We all fall short of excellence and beauty. It is only Jesus who is the true and good shepherd. Si Jesus lang ang tanging may katangian ng pagiging good, with excellence and with beauty. Naalala ko noong araw na nag-aaral kami sa doctoral. We do not need to be a perfect parent or a perfect husband and wife. Ang laging binabanggit lang sa amin nung professor namin, just be good enough to be a parent. Just be good enough to be a husband and to be a wife. Yung pwede na, ika nga nila. Eh di ba ngayon, usong-uso yung salita, hindi pwede yung pwede na. Kailangan may excellence. Eh hindi nga eh. Lahat tayo fall short of that perfection eh. Only Jesus can meet the criteria of being good because of the idea of excellence and beauty. At ang pinakamaganda nito, why He is called good? Because He lays down His life for the sheep. Siya lang ang tanging makapagbibigay ng kanyang buhay para tayo iligtas mula sa ating mga kasalanan. At tingnan niyo po nung si Jesus ay namatay para sa atin, walang isa man sa atin ang mabuti o mabait. Lahat tayo may kasalanan. All of us are sinners, and we all fall short of God's glory. Yet, sabi po sa Romans 6 verse 8, God demonstrated His love towards us that while we were yet sinners, Christ died for us. Makasalanan tayo nung namatay si Jesus para sa atin. Kaya ba natin gawin yun? Humanly speaking, meron tayong hindi kilala o meron tayong isang kapitbahay na alam natin, adik, sanggano, okay, brutal, at kung ano-ano pa. Tapos makita mo na siya'y masasagasaan ng isang truck. Kaya mo bang tumakbo at tulakin siya, ibigay ang iyong buhay para siya ay maligtas at it will cost your life? Kaya ba natin gawin yon? Siguro kung kaya natin gawin yun, kung anak natin yun, o asawa natin, o mabait sa atin, marami tayong natulong na nakuha sa kanya, kaya okay lang, di ba? Pero sa isang makasalanan, magagawa ba natin yun? Yet, Jesus did that. Kaya nga, He is the only good shepherd. Tanging siya lang. Sana makita po natin ang ating mga sarili. Lord, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Okay? It's not about the spiritual leaders, kami. No? We are only mandated to share the gospel, to make disciples. Pero it is only Jesus who can save us. It's not even the church. Okay? Hindi po simbahan ang mga pagliligtas sa tao. Si Jesus ang siyang ulo ng simbahan. Si Jesus dapat ang tanging makapagliligtas lang.
Now, marami kasi during that time, sa panahon nila, ang tinatawag na hirelings, mga upahan. Kaya ito, binigay ni Jesus tong statement na to para maipakita na meron kasing ibang shepherd na naglilitawan. Kahit nung panahon nila, may mga naglilitawan din ng mga shepherd. At ano yung mga shepherd na yon? The hard hand. Yung mga upahan. Nagtutupa din yan eh. Nag-aalaga din ng tupa. Okay? Nag-aalaga din ng tupa. Pero they cannot be considered good. Hard lang. Upahan. The hard hand is not the shepherd who owns the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Okay? Iiwan niya yon. Iiwanan, tatalikuran niya, tatakbo siya. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away. Bakit daw? Because he is just a hard man, a hard hand. He's just a hireling, isang upahan lang, and cares nothing for the sheep. Wala siyang pakialam sa mga tupang yon. Kaya nga makikita natin na noong araw sa panahon ni Jesus, merong ganitong klase ng mga shepherd din, mga nagpapastol din, mga nangiiwan pagdating sa panahon na sila ay nanganganib ang buhay. Hindi nila ibibigay ang kanilang buhay doon. Upahan lang sila eh. They care nothing about the sheep, but not Jesus. Kaya nga, Jesus must be our shepherd. Si Jesus. Ilan pong mga pastor at maaari ding mga ibang spiritual leaders ang nang-iwan ng kanilang mga tupa. Pagka medyo may anomalya na sa loob ng iglesia. Di ba? So, anong nangyayari? Hindi kasi tayo dapat tumingin dito sa mga taong ito as our pastors or as leaders, spiritual. It is Jesus. Kaya Jesus dapat tayo nakatingin. Kasi si Jesus ang nag-alay ng kanyang buhay, hindi tayo iniwanan, hindi tayo nilaglag sa ere, ibinigay pa nga niya ang kanyang buhay. At nung binigay niya ang kanyang buhay sa atin, it was during that time na makasalanan tayo. Hindi yung nagpakabait ka muna bago binigay ni Jesus ang buhay niya para sa'yo. No. It was during that time, during our lowest time ng ating buhay, that God gave His life. Jesus gave His life. Kaya nga po itong mga hirelings na to, itong mga upahan, may pananagutan po yan sa Diyos. May pananagutan po yan sa Diyos. Sa Jeremiah chapter 23, verse 1 and 2, binanggit po doon, woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture. Shepherds sila, pero sinisira nila yung kawan. Okay? Kinakalat nila. Therefore, this is what the Lord, the God of Israel says, to the shepherds who tend my people, because you have scattered my flock and driven them away and have no bestowed care on them, I will bestow punishment on you for the evil you have done. Kaya po may pananagutan po. Isama na natin yung mga human shepherds, mga magulang, mga teachers, mga boss, mga pastor o spiritual leaders. If we really do not care about the flock at kinakalat pa natin sila, paano yung kinakalat? Hinahati-hati natin, no? Gumagawa tayo ng kwento para magkagalit-galit ang ating mga pamilya, ang ating mga kaopisina, ang ating mga kaklase, o ang ating iglesia, pagka may para maghiwa-hiwalay. Naku, may pananagutan po yan sa ating Diyos. Okay? May punishment. Okay? Because you have scattered my flock and driven them away and have not bestowed care on them, I will bestow punishment on you. Kaya nga po mag-ingat tayo kasi lahat po tayo dito may responsibilidad bilang shepherd, under shepherd. Magulang, ay di ba, tayo ang nangangalaga dapat ng ating mga anak. Kaya alagaan natin sila mabuti. Mga teachers, ganun din. Mga
Boss, ganun din, syempre. Kaya mo iniingatan yung division mo, section mo, kasi for the company yun eh. So may pananagutan ka eh. Ganun din naman pagdating sa spiritual life. Ang mga pastor na hindi gumagawa ng kanilang tungkulin ay mananagot sa Diyos. Yung mga hindi nag-aalaga, hindi nagpapakain, hindi sinusubaybayan ang buhay, hindi nagdidisiplina kung kinakailangan, may pananagutan. Alam nyo, yung pong estudyante ko, no, sa seminary na Catholic, no, at uma-attend po siya talaga ng Catholic seminary din, pero uma-attend din po siya sa aking klase sa isang school namin, no. Sabi ko sa kanya, bakit po kayo uma-attend pa dito? Uma-attend naman pala kayo sa isang, nag-aaral kayo sa isang Catholic seminary. Kasi po, kulang po ang tinuturo sa amin doon. Hindi kami tinuturuan kung paano namin aalagaan ang mga tupa. Meaning, yung Catholic population. Kakalungkot naman kako. Pero totoo, tingnan po natin, di ba? Marami nagsisimba. Pero kumusta kaya ang buhay pag nasa labas na? Kumusta yung pangangalaga sa kanila? Yung pagdidisiplina. Alam niyo po sa sa illustration ng isang shepherd, yung kanyang tungkod, shepherd staff, pabilog yun na ganyan, pataas, pagkatapos pahaba. Dalawa po yun purpose, no? Yung isa ay para, yung dulo, para ipagtanggol yung mga sheep mula sa mga wolves or any other animal or thieves. No? Pampapalo niya yon. Pero yung ganon, pagka meron pong nalilihis ng landas, yung may kawit na ganon, pag may nalilihis ng landas, yung pong gagamitin niya para akayin pabalik. So may part yun, no? May role yun. No? Pagka may malulunod, yun ang panghatak niya. So kasama po doon ang idea of discipline. Na kailangan mo disiplinahin, kailangan mo akayin pabalik. Now, itong mga shepherds noon sa panahon nila ng Old Testament, sa panahon nila Jeremiah, ay meron ding mga pagkukulang sa kanilang mga tupa. Kaya sabi ni Jeremiah, sabi ni Yahweh, sabi ng Diyos, mananagot sila. Si Zechariah, ganun din po ang sinabi niya. First chapter 11, verse 17. Woe to the worthless shepherd who deserts my flock, nang iiwan, nagpapabaya sa aking mga tupa. May the sword strike his arm and his right eye, and may his arm be completely withered, mabulok, and his right eye totally blinded. Parang nakita ko tuloy ngayon, ito na yung pinaka-illustration kung bakit si Jesus nagsasalita sa Israel dun sa John chapter 10 na siya ang good shepherd at saka may mga hired men. Bakit? Yung mga Pharisees, completely dapat sila ang nag-shepherd ng Israel, pero anong ginagawa nila? Blinded sila. At dito po nagsimula yung kwentuhan, kung tutusin, di ba? Chapter 9 ng John, pagpapagaling patungkol sa isang blind man. Pinag-aralan po natin yun, every week, na meron po talagang literal na blind. Meron po mga nagbubulag-bulagan, turning their a blind eye on the truth, at meron po talagang spiritually blinded. I do believe, yung tinutukoy na spiritual blind ni Jesus doon, ay yung mga religious leaders. Kaya naman, dito pala kay Zechariah, na-discover ko, yung mga religious leaders, yung mga spiritual leaders, supposedly, shepherds ng Israel, may your right eye be totally blind. Kaya pala hindi talaga nila makita. Dahil sa kanila pong mga gawi. Kaya kung babalikan po natin yung sinabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 11 to 13, pinahalintulad niya yan. Ay, hindi pala pagpahalintulad. Contrast. Binigyan niya ng contrast yung good shepherd sa hard hand.
Nabanggit na po natin kanina. Yung hard hand, yung mga hireling, ay nako, magaling lang sila pagka all is well. Pero pagka dumating na yung wolves o thieves, ay iiwanan nila yan. Tatakbuhan nila. Kaya nga sabi ni Ezekiel, okay, meron pong pangako ang Diyos sa pamagitan ni Ezekiel para sa bansang Israel. Bansang Israel to I will place over them one shepherd, my servant David, and he will tend them. He will tend them and be their shepherd. I, the Lord, will be their God. So parang tinutukoy dito, the shepherd is just a metaphor of God, of the Lord. And my servant David will be prince among them. I, the Lord, have spoken. By the way, during the time of Ezekiel, si David ba ay hindi pa pinapanganak o naipanganak na, kakontemporary ba ng Ezekiel, o matagal nang patay si David sa panahon ni Ezekiel? Ha? Si David ba buhay pa nung panahon ni Ezekiel? Wala na. So again, meron siyang sinasabi dito na prophecy from the lineage of David. Yan. Kaya nga ang tinutukoy dito ay yung pong pagdating ng Messiah, yung inaasahan nila na Messiah. Kaya nga dun sa Jeremiah chapter 23 verse 5, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up to David. Okay? So hindi si David ang i-raise up niya. Mula sa manggagaling sa lahi ni David, a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. So sino tinutukoy na dito? It's a prophecy pertaining to Jesus. It's a prophecy pertaining to Jesus. I will raise up to David, to the tribe of David, a righteous branch, the king who will reign wisely. So meron na pong prophecy na si Jesus ang magiging Messiah. Okay? Yung pong magiging mula sa lahi ni David. Kaya nga po, kung nagbabasa lang sana, or hindi siguro nagbabasa naman lahat Okay? Ang mga spiritual leaders noon, mga Pharisees, nagbabasa yan Pero hindi yata nila naunawaan na mula sa lahi ni David ay magtataas ang Diyos ng isang magiging katulad ni David na mag-aalaga ng tupa, who will shepherd the nation of Israel. Kaya nakakalungkot kung hindi nila napansin ito, na si Jesus yun. Kaya nga si Jesus, nung nagsasabi siya, I am the good shepherd, dapat man lang maalala nila ito Yung sinabi ni Ezekiel, yung sinabi ni Jeremiah. Uy, prophecy ito Ito yung sinasabi. Pero hindi po Bakit? Tangging-tanggi sila kay Jesus. Dahil akala nila si Jesus ay galing sa Nazareth at hindi sa Bethlehem. Kaya napag-aralan na po natin yan, mga lessons na nung araw, di ba? Kaya sinasabi nila na hindi yan ang Messiah kasi galing siya ng Nazareth, hindi siya galing ng Bethlehem. Okay? So again, kung inuunawa lang sana nila ang mga hula, mga prophecies, hindi sila magkakamali. Kaya lang spiritually blinded sila Dahil kasama na yon, mga pasaway pala sila sa pag-aalaga ng bansang Israel. Now, pagdating po dun sa John chapter 10 verse 17 to 18, nung sinabi ni Jesus na, the reason my Father loves me is that I lay down my life. Inulit-ulit, ni Jesus. Ito na yung pangatlong beses niyang inulit, that the good shepherd will lay down his life for the sheep. Pangatlo na, within this chapter 10, na binabanggit. Yung verse 11, yung binanggit natin kanina, verse 15, at ngayon, verse 17, inulit na naman niya, I lay down my life. Binibigyan po niya ng diin na siya, bilang good shepherd, iaalay niya ang kanyang buhay para sa tupa. Okay?
Paulit-ulit po niya binabanggit yun. Pero, meron po tayong dapat pansinin dito na hindi masyadong pinapansin ng iba. Only to take it up again. I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me. I lay it down on my own accord. I have authority. Pakinggan nyo to Ito yung napansin ko dito I have authority to lay it down. And also, I have the authority to take it up again. Siya din ang bubuhay. Siya din ang magbabalik ng kanyang buhay. Okay? At siya din ang merong karapatan o authority na i-lay down ito. Kaya alam niyo po, yung pong ginawang harm kay Jesus, napapansin niyo ng mga nakaraang linggo, lagi natin pinag-uusapan, di ba? Na gusto nilang hulihin si Jesus, gusto nilang dakpin, gusto nilang patayin, pero hindi nila magawa. Anong dahilan? Paulit-ulitan sinasabi yan, because my time has not yet come. May timing si Jesus, no? Meron siyang timetable kung kailan yon. Kaya nga po, walang sino man ang may kakayanan o kakayahan o authority na hulihin siya except meron pong approval ni Jesus. No one takes it from me. I lay it down of my own accord. Okay? Yung pong pagkakapako niya, no one can do that. But Jesus lay it down voluntarily. Okay? Hindi dahil sa nahuli siya kaya siya napako. Hindi. Pinahintulutan ni Jesus yun. Yun ang sinasabi niya. I have authority to lay it down. Only Jesus has the authority to lay it down. Walang magagawa yung iba na siya'y dakpin, hulihin, papatayin, kung hindi pinahintulutan ni Jesus na gawin yon sa Kanya. Okay? Kaya nga po, yun ang magandang nabasa ko dito. No one takes it from me. I lay it down on my own accord. Yung pong pagbibigay ni Jesus ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, hindi po sa pilitan yun. Kusa niyang ginawa yun para sa atin. Okay? Kasi di ba kung minsan, katulad na alala niyo yung kinikwento ko, halimbawa, mayroong isang masamang tao, okay? Galit ng buong komunidad sa kanya, masasagasaan siya. Kaya mo bang itulak siya para iligtas, tapos ikaw masasagasaan? Yung pa lang, hindi natin kayang gawin na di ba? Baka merong iba, eto ngayon. Makikita kung mamamatay na yung isa, kasi masasagasaan, nagtulak ako ng iba. Okay? Hindi ko binigay buhay ko, binigay ko ibang tao no? Okay? Wala pong makakagawa nun. Hindi pwedeng yung ibang tao, silang nagpapatay kay Jesus, pinahintulutan po ni Jesus yun. Okay? Jesus lay it down for us. He has the authority to lay it down. It was Jesus who gave His life for us. Okay? Hindi po yun napilitan lang siya. With all authority, binigay niya yun. Kaya yung kanyang pagkakapako, yung betrayal sa kanya, yung mga pag-aresto sa kanya, yung pagpapahirap sa kanya, yung pag-scourge sa kanya, yung pagbibit sa kanya, yung pagbubuhat niya ng cross, yung pagpakapako sa kanya doon, lahat yun, voluntaring ginawa ni Jesus for our sake. Maligtas lang tayo sa ating mga kasalanan. Okay? So, ganun po ang ating Panginoon. Okay? Na willing siyang ialay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga, He must be our shepherd. Siya lamang po ang dapat nating tingnan. Panginoon, Ikaw ang aking dakilang pastol. You are my shepherd. Yan, ganda na, Na-establish na natin dati, Jesus is God. Na-establish natin yun from the Bible, Sana yung ibang mga nagbabasa ng Bible, mabasa din yun. Na tuwirang sinabi na si Jesus ay Diyos. Maliban na lang kung i-twist mo ang Bible. Okay? Baluktutin mo ang Biblia. Okay? Diniclare ng Bible, Jesus is God. Napag-aralan natin, Jesus is the Savior. Jesus is Lord. Ngayon, Jesus is our shepherd. Siya ang tanging gagabay sa atin. Okay?
Yun ang pinakadahilan kung bakit binigay niya ang buhay niya para sa atin. So who must be our shepherd? It must be Jesus. But then, kanina, pinoint out natin why Jesus is the shepherd because He lays down His life for us. Binigay niyang kusa ang kanyang buhay para sa atin. Pero meron akong pangalawang nakita mula po doon sa mga talatang binasa natin. Jesus must be our shepherd because He also knew us personally. Kilala tayo ni Jesus isa-isa. Kilala tayo ni Jesus isa-isa. And therefore, we must follow His voice. Kaya nga, pwede ba ako magtanong? Jerry, sa palagay mo, kilala ka ni Jesus? Ha? Mukhang nagulat si Jerry. Yes, dapat i-declare natin, kilala talaga tayo ni Jesus isa-isa. Bawat isa sa atin, kilala ni Jesus. Bilang daw pati ang buhok natin, right? Bilang ang buhok natin. Baka bilang pa niya, hindi lang yung itim kong buhok, pati yung puti kong buhok. Okay? Kilala tayo ni Jesus personally. Again, tatanungin ko lang ulit, Ashrak, kilala ka ba ni Jesus? Sa palagay mo? Ayun, syempre. Bawat isa sabihin nyo nga po sa inyong sarili, Jesus knows me personally. Sabay-sabay po natin sabihin. Alam niyo po, kaya wala pong lingid kay Jesus kung ano ginagawa natin. Walang lingid kay Jesus kung ano nangyayari sa buhay natin. Hindi po lingid sa Kanya kung mayroon tayong pinagdadaan ng hirap. Kilala po niya tayo and He can empathize with us. Okay? Kung tayo po may nahihirapan at nalulungkot, bagsak ang ating, kilala po niya tayo at nakikidalamhati siya kung meron man tayo mga kahirapan. Kung tayo nahihirapan, kung tayo naiiyak, si Jesus din po umiiyak sa tabi natin. Baka kasi hindi natin alam yung katotohanan ito. Kaya akala natin pinabayaan tayo ni Jesus. Pinabayaan tayo ng Diyos. Lord, bakit pinahintulutan mo to? Hirap na ako. Ayoko na po nito. The Lord is with you. And God knows what you are undergoing. He knows you personally. Kaya nga, dapat magbigay ito ng comfort sa atin. Lord, alam ko po na alam nyo kung ano pinagdadaanan ko. Salamat po. Dahil karamay ko po kayo. Nandun siya, dumadamay sa anumang sitwasyon natin sa buhay. Kung tayo'y masaya, nakikisaya siya. Kaya nga kung tayo may ginagawang kasalanan, ay naku, nalulungkot po yun. Nalulungkot yun. Anak, huwag mong gawin yan. Anak. Pero, nasaan tayo? Okay? Baka hindi natin pinakikinggan ang kanyang boses. Kaya nga, He knows us personally and therefore we must follow His voice. Okay? Sabi po sa John chapter 10, nung binasa natin kanina, 14 to 16, I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. Ayun, kanina nagtanong ako, kilala ka ba kaya ni Jesus? Sagot natin, oo. Tanungin ko kaya ulit kayo ngayon, kilala nyo ba si Jesus? Diba? Kasi ang tunay niyang tupa, they know Jesus. Right? I know my sheep and my sheep know me. Kilala ba natin si Jesus? Yun ang isang malaking tanong. So makikita po natin dito yung intimate relationship between the shepherd and the sheep. Katulad ng paghahalin tulad niya sa just as the Father knows me and I know the Father. Okay? So makikita natin kung paano yung ama kilala niyang anak at ang anak kilala niyang ama, ganun din daw ang tupa at ang pastol. Kilala ng malubusan ng shepherd ang kanyang mga tupa at yung mga tupa
kilala din nila ang kanilang shepherd. Okay? Paano natin makikita yung gano'n, di ba? Nabanggit na natin kanina, di ba? Pagka may sinabi po ang pastol, pagka sumipol ang pastol, yun na, di ba, na kwento ko sa inyo, di ba? Pag sumipol yung pastol, susunod ang tupa. Susunod po. Alam niyo po, ano? Napakarami pong boses ang gumagala sa mundong ito. Ito po magandang maihalan tulad ko. No? Nung araw po, nung ako'y nag-opisina pa, nabigyan ako ng opportunity na maging coach ng isang volleyball team namin, ng aming department. Okay? At ang unang tip ko sa kanila as volleyball coach, okay, maraming sisigaw habang kayo naglalaro na pwedeng ikalito ninyo. Halimbawa, may nag-service, no? Tapos sasaluhin nyo yung bola. May sisigaw, out, out, out. Ikaw nandun sa dulong line. No? Nasa end line ka. Out, out. Pag pinakinggan mo yon na hindi galing dun sa coach, kundi sigaw ng isang miron, iisipin mo out, pagkatapos pagbagsak ng bola, in pala. Score sa kabila yun. Eh? Kaya nga, ang tip ko sa kanila, sa loob ng court, habang kayo naglalaro, marami ang sisigaw na boses. Pakinggan nyo ang boses lang ng coach. Ganon din ang nangyayari ngayon sa mundong ito. Maraming boses tayo mapapakinggan. Pakinggan lang natin ang boses ni Jesus. Paano natin mapapakinggan ang boses ni Jesus? Sa kanyang mga salita. Huwag lang po si pastor ang pakinggan ninyo. Kayo mismo, makinig sa boses ni Jesus. Araw-araw, magbasa po tayo ng Biblia. Kami nga pong mga pastor, ilang beses namin na tapos basahin to from Genesis to Revelation. Pero araw-araw, hindi pwedeng ma-miss ko to. Okay? Kada araw, meron pa rin pong meditation na nangyayari. Merong salita ang Diyos na nangungusap sa akin personally. The same is true sa bawat isa sa atin. Please, namamanik ako sa inyo. Basahin niyo po ang salita ng Diyos, pakinggan niyo ang salita niya, at sumunod tayo. If we will declare that Jesus is our shepherd, we must hear His voice and follow Him. Ganun lang po kasimple yun. Okay? Kung hindi nyo malalaman kung anong salita ng Diyos, kaya kung anong sabihin ng tao, pwede kang maligaw. Paano ka hindi maliligaw? Kilalanin mo ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa kanila noon, kilalanin nyo ang sigaw ko. Kasi sisigaw din ako eh. Okay? Pagkatapos may sisigaw din na iba. Pag sumigaw ako ng in, at may sumisigaw ng out, at pakinggan nyo, kaninong boses ang kay Vic. Parang sa ganon, yun ang susundin natin. The same is true with the voice of our shepherd, Jesus Christ. Pakinggan natin ang boses niya, kilalanin natin ang boses niya, upang nang sa ganon, susundin natin tanging boses lang niya. Okay? I know my sheep and my sheep know me. Now, pagdating po sa sumunod na talata, I have other sheep. You know, meron daw ibang sheep that are not of this sheep pen. Alam niyo po, isa ito sa mga kinalilituhan kong verses nung araw, nung nagsisimula ako sa pag-aaral, okay, ng Biblia. Anong ibig sabihin ng I have other sheep? Meron akong ibang tupa na hindi kasama nitong kawan na to. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock, one shepherd. Kasi marami po ngayon, di ba? Na nagsasabi, tayo lang ang maliligtas. Tayo lang ang nasa sheep pen. Oops! Paano itong sinabi ni Jesus? I have other sheep that are not in this sheep pen. Paano yun? Nasa na sila? At ginawa mong sinungaling si Jesus pag sinabi mong kayo lang ang nasa sheep pen. Kayo lang ang tunay na tupa. Kayo lang ang tunay na iglesia. Kayo lang ang tunay na maliligtas. Ginawa mong sinungaling si Jesus kasi sabi ni Jesus, I have other sheep that are not in this sheep pen. I must bring them also.
and they too will listen to my voice. And there shall be one flock and one shepherd. So paano ngayon yun? Actually, itong verse na to, noong araw, nung nagsisimula ako, nakapagbigay ng kalituhan sa akin. Anong ibig sabihin dito ni Jesus? Anong ibig sabihin niya dito? Okay? Now, balikan natin yung context. Yan. Yung background nito. Nung sinabi ni Jesus to, sino mga kausap niya? Mga Jews, mga Israelites. Okay? Ang tinutukoy niyang sheep, other than this sheep pen, ay ang mga Gentiles. Yun. Ibig sabihin, kayo ang aking tupa, ako ang inyong pastol. Pero meron din akong ibang mga tupa na hindi kasama sa inyo bilang mga Hudyo. Okay? Dadalhin ko rin sila. At sila man ay makikinig ng aking boses. At magkakaroon kayo ng isang kawan at isang pastol, si Jesus. Okay? Kaya ngayon, naintindihan ko na to. Na hindi lang exclusive ang salvation only for the Jews or any particular group. Anyone who will listen to Jesus' voice, kasama siya sa tatuong tupa. Kasi ang kailangan dyan they too will listen to my voice. So yung mga sheep na hindi kasama doon sa sheep pen, mga Jews, mga Gentiles. And after the death of our Lord Jesus Christ, the preaching of the gospel is no longer limited to the Jews. Sabi nga ni Jesus, you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea. Yan, mga Jews yan. Samaria, ang Samaria po ay mixed group yon. May mga Jews na nagkaroon ng intermarriages. Okay? Kaya mixed group pa sila. And to the uttermost part of the earth, ay mga Gentiles na talaga yon. Non-Jews na talaga. Lahat ng ito ay pinagsama-sama niya. Sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 11 to 13, therefore, remember, talking to the Ephesian believers, na hindi mga Jews. Okay? You remember that formerly, you are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision. Sino yung mga circumcision? Yung mga Hudyo. Mga Gentiles po kasi noon, hindi naman nagpapatuli. Ang circumcision is an Abrahamic covenant. No? Na lahat ng lahi ni Abraham ay magpapatuli. Yun ang ugnayan ni Abraham kay Yahweh. Okay? Patunay na sumusunod siya. Now, remember that at that time, referring to the Gentiles, you were separate from Christ. Excluded from the citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise. May mga pangako. Okay? Ang Diyos. Hiwalay kayo dati. Without hope, without God in the world. Kayong mga Gentiles. You who are Gentiles. But now, in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near through the blood of Christ. Kaya ito na yung fulfillment. Na those who are not of this sheep pen, I will also bring them through my blood. Yun ang sinasabi ni Jesus. Now, pagdating sa chapter 3 ng verse 6, this mystery is that through the gospel, the Gentiles are now heirs together with Israel, members together of one body, one shepherd, one flock, and sharers together in the promise in Christ Jesus. Colossians 3, there are no longer Greek, nor Jew, circumcised, nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, or free, but Christ is all and is in all. Ganon din po ang idea sa Galatians chapter 3, verse 28. Kaya makikita natin na yung tinutukoy ni Jesus doon ay hindi po exclusive sa Israel. All those who will follow Jesus' voice. Kaya po, kaka-excite. Alam niyo kung bakit? Nakakalungkot lang tingnan. No? Ako na-excite kasi marami pa po
ang tatawagin ni Jesus para makasama sa kanyang kawan. Excited po ako doon. Pero nakakalungkot po doon sa mga tao na nagsasabing sila lang ang maliligtas. Sorry po. Hindi po yun ang sinasabi ni Jesus. At kung hindi po tayo lalayo doon sa ating kinalalakihang ganon, ay nako, pagdating ng araw, doon na lang po magkikita kung sino masisisi. Sabi nga nila, sa huli ang pagsisisi. Kung ngayon, if you hear His voice, do not harden your heart. Sabi ng Hebrews. Pag napakinggan mo ngayon ang boses ng salita ng Diyos, huwag mong patigasin ang puso mo. Magsimula ka magtanong, sino nga ba talaga si Jesus ayon sa Biblia? Nabasa mo na ba ang Biblia? Di ba kuminsan, di ba? Pag kami lumalabas na chismis, ganito si Jesus. Paano mo malalaman kung totoo? Okay? Basahin mo to. Dito mo malalaman kung sino ang totoong Jesus. Kaso, sasabihin ng iba, hindi mo dapat basahin yan. Kasi kami lamang na mga aral ang nakakaintindi niyan. Oops! Kawawa naman yung mga hindi nag-aral. Okay? Ako nga mismo, no? Ay ini-encourage ko ang bawat isa. Kahapon po, doon sa foundation namin, yung isang professor namin kasi, nakasama doon, kasama siya sa translators, Bible translators of the Philippines. Ha? Ang dami na pong Biblia ang naisalin sa iba't ibang lingwahe natin o dialekto. Kaya wala pong excuse yung iba na nagsasabing, hindi ko maintindihan kasi yan. Nasalin nga po sa Ilonggo, sa Cebuano, sa Karaya, at kung ano-ano pang salita. Basahin mo lang ang Biblia para na sa ganon, maunawaan mo at makilala ng lubusan si Jesus. Pagdating ng araw, nobody will have an excuse pagdating ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, ito na ang sinasabi ng Biblia. Sa John chapter 10, verse 14 to 16, I am the good shepherd, and I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me. I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also, and they too will listen to my voice. Yan. And share, and there shall be one flock and one shepherd. Okay? Pakipindot nga yung kasunod. Iyan. Okay? Maging sila makikinig sa salita ng ating Panginoon. At magiging isang tupa na lang tayo, isang kawan na lang tayo ngayon. At iisang pastol, si Jesus. Okay? So, wag po nating sabihin na tayo lang ang maliligtas, ha? Uy, wag niyong gagawin yun, ha? Hindi totoo yun. Okay? Marami pang tinatawag si Jesus para maligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang ginawa. Okay? Kaya nga sa amin, no, sa seminaryo namin, ay napakaraming iba't ibang denominasyon ang nandoon. Kinikilala kasi namin na iisa na ngayon kami kay Jesus. Okay? Now, kahit na ganito po ang turing ni Jesus, ang kwento ni Jesus sa mga tao, makikita po natin yung last verse. At these words, the Jews were again divided. Marami pa rin ang nagsasabi, he is demon-possessed. At galit na galit, raving mad. Bakit ka makikinig sa taong yan? Ayun. Hanggang ngayon, mayroong mga ganyan. And hopefully, dito po sa church natin, walang ganyan, ha? Ba't ko ba pinakikinggan taong ito? Basta. Well, ang responsibility ko lang, i-share sa inyo. It's now your responsibility to respond. Kung ganito response ninyo, normal po yan, kasi mayroong mga ganun tao. Katulad nung Old Testament, sa New Testament. Yet, accountable po tayo sa response natin. Mananagot tayo kung ano man ang response natin. But others said, these are not the sayings of a man possessed by a demon. Okay? Can a demon open the eyes of the blind? Again, bumalik uli dun sa original kwento kung bakit nangyari pong ikwento ni Jesus na He is the light of the world, He is the good shepherd.
because of the blindness. Literal blindness, or those who are turning a blind eye on truth, or yung spiritual blindness. But Jesus has the power to open those eyes. We just simply need to respond. Kaya nga, as a challenge to everyone, Jesus is our good shepherd. The good, excellent, beautiful shepherd. Perfect shepherd. He gave His life for us in order for us to be saved. Through faith in His finished work at Calvary, we now belong to Him. So let us continue to obey, listen, and trust in His Word in our lives. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. We believe You know us personally. And through Your Word, we can know You more. Salamat po sa salita Mo na available para sa bawat sa amin upang makilala ka pa namin ng lubusan. Salamat po, O Diyos, dahil naniniwala kami na ang mga salita Mo ay may kapangyarihan upang baguhin ang aming mga isipan kung willing po kaming magpabago. Kaya dalangin ko, Panginoon, kumilos ka sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa bawat isang nakapakinig ngayon ng iyong salita, maranasan po nila ang pagbabago at ang pagsunod sa iyo. Pagharian mo po ang puso namin, Panginoon. Basagin mo po. Tulungan mo kami, Panginoon, na makilala ka pa ng lubusan. We want to follow You, Lord. We want to follow Your voice. Teach us more, Lord. Reveal more of Yourself to us, O God. Salamat po sa mga salita Mo. Salamat po. Nawa, dalangin ko po, O Diyos, ang bawat isang naririto, makilala ka pa ng lubusan. At tunay, natanggapin ka namin sa aming buhay bilang aming dakilang pastor. Salamat po.